Good morning, President. Ay, Vice President pala. VP Sara Duterte, lalong naging palaban na at nag-iingay na. Indikasyon nga ba ito ng siguradong pagtakbo niya? Ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. Samantala, Pulong Duterte, binanatan ang kongresistang magaling umarte. Aba, putak ng putak na parang babae. Ano ka ba, te? Becky? Ah? Fake you. Oh, fake you? Fake news? Ay? Yun na nga eh. Tama si Paolo. Ay, konfirmado, mga kababayan! Pag-uusapan po natin yan, lahat, mga kababayan. Maya-maya lang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At ayun na nga, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Jude at nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na nangyayari sa ating bansa at at the same time, pasakitin ang ulo ng mga kawatan sa gobyerno. Ayan. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-comment sa ating mga ina-upload na video. At nababasa ko po yung mga comment ninyo Salamat sa mga nagko-comment. At syempre, i-like, share, subscribe, huwag nating kakalimutan yan. So, simulan na po natin, mga kababayan. Ngayon, may nagtitrending na naman na balita na actually statement ito ng isang kongresista na taga La Union na matindi rin ang kakurapan dyan sa La Union when it comes to flood control projects. Dinadaya nila yung mga flood control projects. Wala ngang ghost flood control, pero meron namang mga substandard. Yan. Pero walang hiya, puta. Ang lakas ng loob magsalita nitong representative ng La Union na si Paulo Ortega. Ano sabi ni Paulo Ortega? Diba? Sabi niya dito, the former president was never fighting war on drugs. He was running a drug empire. Drug empire? Sinagot tuloy siya ni Pulong Duterte. Ang sabi ni Pulong Duterte, mga kababayan, putak ka ng putak, pero ni isa, wala kang maipakitang ebidensya. Kung totoo man ang sinasabi mo, ipakita mo. Hindi yung puro ka drama at press release. Supal pa lang, walang hiya. Diba? Supalpal na supalpal. Kasi ito matagal na itong nagaganyan, pero wala siyang makipakitang ebidensya. Ano ka ba talaga, te? Ano pa nangyayari sa'yo, te? Fake news kayo. Fake you. Fake you? Fake news? Ay? Yun na nga eh. Tama si Paolo. Ay, konfirmado, mga kababayan. Magaling talaga umarte Sino crush mo? Si Pulong o si Baste? Panay papansin mo isa pa. Wait lang. Kumarinig. Ano daw? Hindi ko na pinapansin. Bakit? Ay, juicy. Sa kabila. Ay! Confirm! Grabe, confirm talaga. Nakakatakot yan, Pag kinausap kayo niya, Baste, Pulong, Duterte, Pag biglang lumuhod yan, tapos ang laban. Tapos na ang boxing. Abay, pansinin nyo naman kasi. Ayan, pinansin ka na ni Pulong, ganyan ang nangyayari. Kasi pinagmumukha silang tanga ng mga Duterte. Di ba? Etong presidente nga lang ngayon, naamon itong mga ito
pinagmukhang inutil ni Duterte. Wala silang maipantapat kay Duterte, kaya anong gagawin? Isisi. Oo. Isisi kay Duterte. Ay, grabe. Confirm. Ano pa sabi ni Pulong? Ayan, sabi ni Pulong. Ito pakinggan mo ate girl. Kaya palang ingay dito Kaya pala madaldal to, putak lang putak. Nahalata ka tuloy na confirm. Sabi ni Pulong, may pahabol pa. Kung wala kang alam kundi manira para mapansin, di wag ka na lang mag-congressman. Mag-podcast ka na lang. Nakita na ng tao kung sino talaga ang nagtatago sa likod ng ingay. Grabe naman si Pulong, magsalita. Diin na diin. Paano na amo mo si Charis, BBM, Martin at Saldi? Nagpaparamdam pa ba? Flood control mo sa lugar mo. Napapaayos mo na ba? Tusok na tusok ka sa puwet po. Aray ko. Kumpirmado. Ay! Walang hiya. Grabe, no? Ganon kalakas ang Duterte. Ganon kalakas ang mga Duterte kahit kinidnap na, pinakulong na, nang walang basihan, wala na sa Pilipinas, sinisiraan pa rin si PRRD. Ganon kalakas si PRRD. Pinagmumukha silang inutil. Hindi nila mapantayan yung ginawa ni PRRD at hindi nila magawa yung nagagawa ng mga Duterte. Sisi, rae. Siraan na lang natin. So, yan ang problema. Ganyan ang mga ugali ng mga taong walang konsensya, walang puso, mga sarili. Di ba? Di ba sabi nga sa kasabihan, kapag nakadapa na ang kalaban, huwag mo nang tadyakan. Yan ang pagpapakita ng respeto bilang human rights. Di ba? Yan ang kasabihan ng pagiging makatao. Human rights. Di ba? Pero itong mga hayop na ito, wala itong pakialam. Di ba? Ipinakidnap nyo na nga si PRRD, tapos ganyan pa. Hindi ko alam kung nagpapapansin talaga ito. Wala talaga silang hiya. No? Kasi ito, tingnan mo, walang kaluluwa, walang puso. Di ba tayo mga Duterte supporters, meron tayong puso, di ba? Meron tayong puso kahit matindi tayong kalaban, nagmumura tayo, matindi tayong magalit. Pero, kapag nakikita natin na tumba na yung kalaban, wala na, hindi natin tinatadyakan. Nakalugbok na, tatadyakan mo pa. Di ba? Yung unang pagkakaiba natin dito sa kanila. Mabangis tayong kalaban, pero kapag bagsak na kalaban, tinitigilan na natin. Kasi nga, may puso tayo. Ang importante, napatumba. Napatumba na kalaban. Di ba? Huwag mo nang tatadyakan. Pero kapag mga takot sa sarili nilang multo, ganito nangyayari sa mga demonyo. Diba? Sinisiguro nila na hindi sila mababalikan doon sa ginawa nilang katarantaduhan. Kasi kapag si BP Sara naging presidente, alam na nila na may paglalagyan sila Diba? Alam nila na may paglalagyan sila. Diba? Sinabi na natin Sinabi na natin dati na may nagsabing isang congressman na tutuluyan nila si BP Sara Duterte kasi kapag naging presidente si BP Sara Duterte, makukulong daw sila. Kaya, pipilitin nila na hindi manalo si BP Sara Duterte. Pero ito kasi, tingnan, alam mo na pilit Kasi ang issue ngayon, korupsyon. Diba? Magtataka ka korupsyon ang issue. Pero, ang mga tirada nila, droga. Amo nyo nga, ayaw magpa-drug test ayaw magpa-hair follicle test Diba? Ang sasabihin nyo, babanatan nyo si Pangulong Duterte regarding sa war on drugs niya. Hindi naman nagtutugma. Akala ko ba si Duterte, dahil galit siya sa droga, pinagpapatay niya yung mga tao? Parang umiiba ata ang eksplanasyon ninyo. Di ba?
Oh, ibinabato nyo ngayon kay Duterte droga. Samantalang ang issue ngayon na mainit ay korupsyon. Di ba? Samantalang, yung Duterte ang nagpatino sa mga drogista, tapos, nakikita nyo ba kung gaano kabaliktad yung utak nila? Ha? Baliktad ang utak nila. Alam mo, Ortega, Becky Mon, alam mo, pumunta ka sa palengke, pumunta ka sa labas, sa mga kanto-kanto. Magtanong-tanong ka kung bakit nila nagustuhan si Duterte. Kasi ang lagi na lang sinasagot, dahil doon sa laban niya kontra droga. Tumahimik ang mga eskinita, tumahimik ang Pilipinas. Tapos magaganyan-ganyan ka. Wala maniniwala sa'yo. Eh, binabato mo yung war on drugs niya. Ngayon nga ang nagustuhan ng mga tao sa kanya. My God, it's ridiculous. Di ba? Oh. Alam nyo, parado na naman ilong ko eh. May bago na naman kasi lumabas na survey. May bagong lumabas na survey kung saan nilampaso na naman ni VP Sara Duterte yung mga amo nila. Linampaso na naman sa survey. I forgot the exact figure, pero lampasong-lampaso ni VP Sara yung mga amo nila. Kaya ayan, attack mode na naman sila. Tuloy-tuloy na naman sa paninira. Ayaw na kasi ng mga tao sa kanila eh. Oh. Pero, sa ginagawa nilang ito, lalong nagagalit ang tao sa kanila. At lalong minamahal ng tao si VP Sara. Oh. Kasi yung mga aligasyon ninyo, wala naman kayong pinakikitang ebidensya. Lagi kayo nabubutata sa 51 billion. Oh, nasaan na yung 51 billion na ibinabato nyo kay Pulong Duterte? Wala na, patay na. Bakit? Kasi may mga pinapakita si Pulong Duterte ng mga ebidensya na walang anomalya sa flood control projects, lahat yon nagawa. Eh kayo, ikaw, putangin na mo ka, Ortega. Diyan sa La Union, galit na galit, nagmura pa nga si Vince Dizon at Tangalin eh. Di ba? Dahil nakita, dinadaya, yung mga flood control. Oh. Yan ang problema. Pero teka, kailan ba yung sinabi ni VP Sara Duterte na mag-a-announce siya kung tatakbo ba siya sa 2028 o hindi? Eh, parang pagkakaintindi ko, pagkakaalala ko, December of 2026. Di ba? So, next year pa, mag-a-announce si VP Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mukhang mapapaaga ang pagdeklara niya. At mukhang maagang mapuputulan ng ugat yung mga kalaban niya. Kasi, kung mapapansin nyo dati, tahimik lang si VP Sara eh. Pero ngayon, nakikita nyo, tumatanggap na siya ng imbitasyon. Sunod-sunod na ang kanyang press con. So ito, panoorin natin, may bago siyang press con. Media, sa inyo po pagsama sa aming pilgrimage dito sa Manaoag, Pangasinan para po magsimba sa Basilika. At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manaoag at pagsama sa misa kanina umaga alas 6 po ng umaga. Yes, ma'am. Ang ganda niyo po, in person. Ano po yung hiniling niyo sa Diyos kayo na sa pagsisimba ninyo tungkol sa your personal life at saka sa country po dahil sa nangyayari niyo? Yes, so, dalawa lang po yung dasal ko kanina, ma'am. Personal po, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC at dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is
peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Yun po yung isa ko kanina umaga. Tungkol po sa nalalaman po natin na napakalaking nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung masasabi niyo? Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Nung mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010, panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yan mga Pilipino noong 2007. Ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaunlaran ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang corruption dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Good morning, President. Vice President. Sabi ko kanina yung interim release ni Captain Digong, kumusta na po, ano po update? Nag-file po ng interim release yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at nag-deny po yung interim release. Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay mag-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, si Lali Lima, nag-investiga ang Senate, yung pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, walang nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi na lagi, pabayaan ng mga tao na magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, VP Liway, Panagiri of DWIC. Reaction niyo po una, pilit na siya shift yung investigation dinadala sa
flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema pinatupad at pinapatupad ng pamulaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects dun sa inyo? Unang-una po ma'am, hindi na kami nagugulat, no, na pilit na ininibigit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi ko nga doon pa na unang-una, yung nangyayari ngayon, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na. Wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-tagpi natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga tiga Davao, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-grammar corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po inyong, bakit kaya? Dahil po kasi, unang-una, mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring bycam. Dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-hati-hatian. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi ba sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nila magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo, sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na yung
itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget eh. Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun eh. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Pagani po ng Radio Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman rin eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI, tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po, ma'am. Bansang talo po ng Energy FM Dagupan. Napakita ko din ng kanina ombudsman, ma'am, matanawan natin may bago tayong ombudsman at pinag-uusapan dito kung sa atin any comments. Opo, sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang salian. Dati pa naman po pwede kunin ang salian eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salian ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salian ko sa PCIJ, sa Philippine
Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila, ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ng saliin. Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng saliin. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. That's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na kain na tayo. Maraming salamat na nagagawa ko sa inyo. At sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. At pangalawa, huwag niyong kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Oo. Anong sabi ni Father? Discipleship. At ano, what about discipleship? We can be a disciple even without any resources. Yan. So, huwag natin kalimutan yung message ng Diyos. Ang ano lang doon is, ang messenger lang si Father. Pero yun ay galing sa Biblia. At ang pangatlo ay, mag-ingat kayo pauwi. Huwag kayong dumiretso ng Baguio. Sabi ni Mayor, 1 hour and 30 minutes na lang daw galing dito ang Baguio. So, huwag kayong dumiretso doon. Bumalik kayo ng Mandaluyong. Kasi wala sa itinerary ninyo ngayong araw na ito ang Baguio. Ibang pilgrimage yun. Sa susunod na pilgrimage na yun. Masaya ako na nakasama mo kayong lahat ngayon. Ang kasama namin sa Central Office, sa Mandaluyong, mga kasamahan namin sa Satellite Office dito sa Pangasinan. At ang ating mga kaibigan dito sa Manawag, sa Dagupan, nandito po si Mayor, nandito si Barangay Captain, nandito si Brian Lin, si Ma'am Cecil, at sa inyo po, mga kasamahan namin sa media. Maraming salamat po. Magandang umaga. At ayun na nga mga kababayan, napakinggan naman natin. Ito kasi si VP Sara Duterte, isa pa to kung bakit kasi ang ganda-ganda mo. O ayan tuloy, pati si Paula Ortega, nai-insecure sa inyo. Siguro gusto niyo maging magkasing ganda sila ni VP Sara Duterte, ano? Ang daming busit na busit kay VP Sara Duterte, hindi ko alam kung bakit. Inday Lustay daw, Fiona, and all that. Pero kung titingnan mo naman yung mga nagsasalita, putan layo-layo ng itsura kay VP Sara. Ang tawag doon, insecure. Diba? Pinklawan, Dilawan, Pulawan, mga congressman. Aba dyan sa mga congressman, ang dami dyan Bekemon. Oo. Sabi ng ating nakausap, marami daw dyan Bekemon, kahit may mga asawa yung iba. Kayo insecure talaga kayo kay VP Sara Duterte. Pero ganun pa man, mga kababayan, wala talaga tayong magagawa. Ganyan Sara Duterte yan matalino, maganda, karinyosa, mahal lang tao. Kaya sila galit na galit Kasi yung mga kandidato nila na sinusuportahan nila, pinagtatawanan ng tao. Di ba? Huwag na natin huwag na tayo magbanggit ng mga dati. Pero ngayon, alam naman ng dati, yung sa Pinklawan, di ba? Pinagtatawanan lang sila Oo. Yung mga idol nila, mga politiko. Pero ngayon, pinagtatawanan. Habang sila nagsasalita,
lalo sila nalulubog. Marcos Jr., ipagtatanggol ni Claire Castro, ipagtatanggol ng mga kongresista si Martin Romualdez, na akala mo yung mga bobo yung mga Pilipino. Di ba? Akala mo mga bobo yung Pilipino na akala nila hindi naiintindihan ng mga Pilipino yun ang nangyayari sa bansang ito. Kaya ngayon may lumabas na bago survey, di ba? 70 na nga lang ata 70 na lang ata yung trust rating ni Marcos Jr. Nakakaya yun. Ako, kung may natitira pa ako, konti na delikadesa sa buhay ko, konting hiya sa sarili ko, bababa na ako. So, ibig sabihin nun, wala nang may gusto sa'yo. Huwag mo na ipagpilitan ng sarili mo. Diba? Para hindi na tayo mabot sa election 2028, baba ka na lang. Oo. Tagal pa na Hirap na yung mga Pilipino. Diba? Tingnan mo, nabaliw na yung mga kongresistang iba. Yung mga walang dangal na kongresista, nabaliw na. Diba? Yung mga dating matitino, katulad ni Vince Dizon ngayon, parang bumabalikwas na. Mamatitino yan dati sa panahon ni Pangulong Duterte Bakit ngayon nag-iba? I-comment nyo nga mga kababayan kung bakit. Kung bakit nag-iba yung kanilang personalidad, yung kanilang mga karakter. Diba? Yung sa panahon ni Pangulong Duterte, si Anyo okay yun. Matino. Tapos ngayon, naging gago na. Pero si Vince Dizon, tapos hindi na niya maipaliwanag ngayon kung bakit hindi nag-iba yung mga structure sa Davao. Kasi nga, hindi tinipid. Samantalang, with all due respect sa Cebu kasi malakas naman talaga yung lindol. Pero mas malakas yung lindol sa Davao. Pero, ba't walang nag-iba sa Davao City ng mga structure, ng mga infrastruktura? Dahil, hindi nga tinipid. Maayos yung pagkakagawa. Yun lang yun. Pero hindi yun masagot ni Vince Dizon. Kasi nga, pag sinagot niya na maayos yun, mapapahiya yung amo niya. Na si Marcos Jr., si Martin Romualdez, and all that. Nakita niyo yung mga bagong bus, diyan sa Davao, yung 10 na DC bus, na ang gaganda, pinanis. Yung love bus ni Marcos Jr., nakakarag-karag na. Piruin mo City of Davao lang yun. Samantalang sila, hawak nila ang bondo ng buong Pilipinas. Pero, kung magbigay sila sa Pilipino, para akala nila sa mga Pilipino, talaga mga busabos, mga patay gutom. Dapat, ipinabibigay sa atin, ibinibigay sa mga Pilipino yung the best. Diba? Yung the best na hindi pa natin nararanasan para may impact. Diba? May impact sa atin. Ay, yung ganda naman nun. Pero, kung bibigyan mo sila ng bagay na dati na nila nakikita, dati na nila nagamit, tapos pag na-experience pa nila, ay, mas maganda pa dito yung nasakyan kong carousel sa Maynila, sa labas na binigay nila, nakakahiya lang. Di ba? Dapat, if you're going to make a service, if you're going to perform a service, especially to the Filipino people, you will always give the best. Nanginaya talaga ako kay Pastor kay Pastor Kibulan, tsaka sa Duterte. Pag nagtulungan yung mga yun, baka, oo. But anyway, may pag-asa pa tayo. Meron pa tayong BP Sara, meron pa tayong matitino. At si Pastor Kibuloy, grabe yun. Pag nakausap nyo ng personal si Pastor, yung idea niya, punong-puno. Halos hindi mo na matansya kung saan ang gagaling talaga yung mga idea na ganun. Ganun wala magbarkada sila ni Pangulong Duterte, kaya siguro naging successful din yung pamumuno ni Pangulong Duterte. Kasi mayroong mga nakapaligid sa kanya na matatalinong tao, maraming idea. Ganun dapat. Pero kung napapaligiran tayo ng mga magnanakaw, putangin na, baka magkahawaan pa tayo dyan. Huwag naman sana. Tingnan mo. Ano nangyari sa Pilipinas? Ubus na. Tuyot na. Inubos na nila. Kaya mga kababayan, magkita-kita tayo 2028, BP Sara Duterte. Kumusta? Mga kalaban sa politika. Nakakahinga pa ba? Naku po, pag si BP Sara Duterte, sure win yan. Kahit sino ilaban mo dyan. Kahit pagpatong-patungin mo pa yan. Yung mga kurap, tapos yung mga papansin na politiko, pagpatong-patungin pa sila. Hindi yan ubra kay BP Sara. Di ba? Tama, sinabi ko? Mga supporter ni BP Sara, tama, di ba? Siyempre, hindi naman papayag dyan yung mga kabila. Di ba? Mga Pinklawan, mga Dilawan, Pulawan, na galit sa mga Duterte. Kasi, galit sila kasi yung mga kapag-anak nila, mga adik, na test na, nasampulan. Di ba? Yung mga negosyo nila, nawala.
Oh, yung mga politiko hindi nakapagnakaw ng 6 na taon. Oh, kaya galit na galit sila. Oh, kaya ayaw nila na pabalikin. Kasi Jetta na naman sila eh. Pagka Duterte na naman, ay naku, yari na naman tayo. Hindi na naman tayo makapagnakaw. Maigpit yung mga yan. O, di ba? Oy, kayo talaga, oh. Anyway, pagkita-kita tayo muli, mga kababayan. Once again, this is Master Judea. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Bye-bye. Hindi so ngayon, ha. To God be the glory.